Pagbalik sa guild ay maswerteng wala pa doon ang kanilang guildmaster kaya natuwa sila Natsu at Gray. Ngunit nababalisa pa rin si Lucy dahil hindi niya pa rin alam kung ano ba ang parusa nila. Pero pinaalala ni Erza na pagbalik ng master siguradong lagot sila na ikinabahala ng 3 salamangkero pati na ng pusa. Giit ni Wakaba na sanay na dito sila Natsu at Gray pero siguradong lagot si Lucy. Nagalit naman ang dalawa kaya binanata nila ang matanda. Nakakita na naman sila ng kakaibang request. Ngunit nang makita ni Loki si Lucy ay kinabahan na naman ito tapos nabangga pa niya si Erza. Ayon sa request ay kailangan nilang malaman ang nakasulat doon upang gantimpalaan ng ₱250,000 jewel. Nang sinubukan itong basahin ni Natsu ay nagliwanag ang nakasulat sa papel. Tapos biglang nilamig si Gray. Si Lucy naman ay may nararamdaman daw na mabigat. Si Loki ay nagtataka at si Natsu ay natakot sa Celestial Wizard. Napunta si Happy sa katawan ni Erza kaya pinaglaruan ang mga siopaw nito na ikinagalit ng totoong Erza ngunit napakatigas ng armor. Kaya nalaman nila na nagkapalit sila Natsu at Loki, Lucy at Gray, Happy at Erza ng mga katawan. Pagdating ni Makarov ay sinabi niyang kagagawa nito nang nakalagay sa request na binasa ni Natsu. Naninibago din si Loki sa katawan ni Natsu dahil nagbubuga ito ng apoy. Babala naman ng master na hindi na sila makakabalik sa dati kapag lumipas ang kalahating oras. Kaya kinabahan ng lahat lalo na nang sabihin ng master na hindi niya rin alam ang pangontrang spell. Nais nang maghubad ni Gray pero nasa katawan siya ni Lucy kaya nag-abang ang mga manyok. Si Happy naman ay naisip gamitin ang re-equipping magic ni Erza upang magpalit ng sexing damit ngunit wala siyang magawa para pigilan ito. Nagbalik si Loki dahil hindi niya makontrol ang apoy sa katawan ni Natsu. Si Lucy naman ay naglalabas ng yelo sa bunganga ng katawan ni Gray. Mabuti na lang ay dumating ang Team Shadow Gear sa pangunguna ni Levi. Agad nitong binasa ang isang libro upang matutunan ng pangontra sa spell ngunit 10 minuto na lang ang meron sila. Ngunit walang natutunan si Levi kaya nawawala na sila ng pag-asa dahil 8 minuto na lang ang natitira. Muling nagbasa si Levi upang makahanap ng solusyon. Habang naisip naman ng mga naapektuhan ng spell na kung mananatili silang ganito ay siguradong sila ang pinakamahinang team ng Fairy Tail. Kalaunan ay nalaman na daw ni Levi ang pangontra. Pero sinabi nitong dapat ay tanggapin na lang nila ang bagong katawan. Ngunit nakiusap si Lucy sa dalaga na tulungan sila kaya muli itong nagbasa. Natakot si Erza kung habang buhay na lang ba siyang kakain ng isda. Tapos binigyan pa siya ng isda ni Happy kaya lalong nagtampo. Saka pinaalala ni Macau na 1 minuto na lang ang natitira. Nang dumating si Makarov ay hindi pa rin ito maalala ang pangontrang spell habang si Gray ay gustong-gusto na maghubad kaya pinigilan ni Lucy. 30 second na lang ang natitira nang sabihin ni Makarov na isa-isa lang nilang pwedeng gawin ang pangontrang spell kaya nag-away-away sila kung sinong mauuna. Ngunit sa tamang oras ay nasabi na rin ni Levi ang tamang spell upang makabalik sila sa mga katawan. Kaya sa wakas ay naging normal na ulit sila Gray at Lucy. Giit ni Levi na binasa niya lang ng pabaliktad ang spell. Ngunit sila Gray at Lucy lang pala ang naibalik nila sa normal dahil ganun pa rin ang mga kasama. Tapos nalaman nilang nagkapalit rin ng katawan sila Mira Jane at Makarov na ikinatuwa ng manyak na master. Sila Kana at Elfman ay nagkapalit din ng katawan. Maging sila Jet at Roy ay ganito rin ang nangyari. Samantala na i-enjoy pa ng master nila ang sakunang ito. Dahil dito ay lalong nagkagulo ang buong guild. Sa wakas ay kusa silang nakabalik sa mga katawan kaya mapayapa silang namimingwit sa gubat. Nang makahuli ng malaking isda ay tuwang-tuwa si Happy pero nainis siya dahil niluto ito ni Natsu kaya itinakwil na ng pusa ang kaibigan. Sa library ng guild ay abala si Mira Jane kaya nais tumulong ni Lucy. Nang aksidente itong nahulog at nakita ang lumang litrato ng Fairy Tail. Giit ni Mira Jane na ang dragon sa litrato ay si Happy. Sa nakaraan ay palagi nang nag-aaway sila Gray at Natsu sa tuwing magkikita sila. Kaya si Erza ang tagapamagitan sa kanila pero pinatulan nila ito kaya pareho silang sinapok ng batang Erza. Noon ay palagi daw malungkot si Natsu at palagi din itong nag-iensayo. Nang bigla siyang makakita ng isang itlog na dinala niya sa guild at inisip niyang isa itong dragon kaya pinipilit niyang puwersahin itong map isa ni Makarov gamit ang magic. Sagot ng master na walang mahika ang makakagawa nito. Giit ni Erza na kailangang asikasuhin ito ni Natsu upang mapisa ng maayos. Ngunit noon ay magkaaway pala sila Mira Jane at Erza na ipinagtaka ni Lucy. At halos magkapantay din ang kanilang mga lakas. Nais daw ni Liz sana na tulungan si Natsu na magpapisa ng itlog niya. Nang maisip ni Natsu na painitan ito ng kanyang apoy pero pinagalitan siya ni Liz sana. Saka nagtransform ang batang babae na isang ibon at nilimliman ito. Naiinggit si Elfman dahil hindi niya magawa ang full transformation katulad ni Liz sana dahil nais niya sanang hanapin ang kanyang pet. Inilabas nila ang itlog ngunit nagalit kay Liz sana ang itlog. Dahil nais pala nito na si Natsu ang magbigay ng init sa kanya. Kaya gumawa na rin ng bida ng bahay nito pero gumuho. Nagtransform naman si Liz sana na giant rabbit at gumawa ng bahay para sa itlog at dito nila ito binantayan. Pero may isang nakakita sa kanila. Nalaman ni Laxus sa guildmates ang tungkol sa dragon egg na nahanap ni Natsu. Nang
Nagagalit si Mira Jane dahil hindi pa umuuwi si Liz Sana. Pinakita ni Natsu kung saan niya nakita ang itlog nang makita sila ng isang macho unggoy na nais ang itlog kaya sinuntok ni Natsu pero hindi nasaktan kaya sinapok lang siya nito. Sa kabila nito ay sumugod pa rin ang bida ngunit wala siyang kwenta para sa halimaw. Pero tinukso pa ng bida ang unggoy kaya mas lalo itong nagalit at pinatalsik siya sa puno, ngunit muli siyang sumugod at hinedbat ito sa mukha. Kalaunan ay umulan kaya nagbalik na sila sa kanilang bahay-bahayan. Nais daw ni Liz Sana na ipagluto siya ng pagkain. Ngunit naisip ni Natsu na baka iluto nito ang itlog. Nang biglang itanong ng batang babae kung pwede ba siyang maging asawa ni Natsu pagtanda nila pero hindi kinaya ng batang Natsu ang kahihiyan. Kalaunan ay sabay din nilang pinanood ang sunset. At habang natutulog sila ay may kumuha sa itlog. Kaya nagtanong si Natsu sa mga kasamahan sa guild ngunit sinabi pa ni Mira Jane na baka kinain niya ito habang natutulog siya na ikinainis ng batang Natsu. Naawa si Erza ngunit pinagbintangan niya rin si Mira Jane na kumuha nito. Nakita nilang hawak ni Elfman ang itlog dahil pinainitan niya daw ito para hindi malamigan kagabi. Hanggang sa mapisa ito at lumabas ang kulay asul na pusa na dumapo kay Natsu. Saka nakabalik na rin ang ibon ni Elfman ngunit ang alam daw ni Mira Jane ay kulay pula ang dati niyang ibon. Dahil naging masaya sila sa pagdating ng pusa ay tinawag nila itong Happy. Dumating naman ang Master at tinawag si Mira Jane kaya naiwan si Lucy. Magkagalit pa rin sila Natsu at Happy. Kaya nagdala ng maraming isda si Natsu upang makipagbati sa kaibigang Blue Pussy. Natuwa si Natsu dahil natapos nila ang nakaraang request. Sinabi ni Gray na wala naman siyang ginawa kaya nag-away naman ang dalawa na pinigilan ni Erza. Nagtataka si Lucy kung bakit sila sumama sa kanya. Giit ni Natsu na sila kasi ay isa ng team. Ngunit pag-uwi nila ay nakitang may nangwasak sa kanilang guild house. Sinabi ni Mira na kagagawan daw ito ng Phantom na ikinagalit ni Natsu. Dahil sa nangyari ay ang basement muna ng guild ang ginamit nila. Pero walang balak na gumawa ng aksyon ng Master dahil wala naman daw nasaktan. Ngunit nais pagbayarin ni Natsu ang Phantom Lord kaya nagalit ang Master pero si Lucy ang napalo sa puwet saka dumiretso sa CR ang manyak na matanda. At dahil ayaw gumanti ng Master ay wala na silang magagawa sa nangyari. Kinagabihan pag-uwi ni Lucy ay nasa bahay niya sila Erza dahil baka atakihin din daw siya ng Phantom Lord kung siya ay mag-isa. Ngunit hinalukat na nila Flo at Happy ang kanyang mga damit kaya namangha si Erza na nagsusuot ng ganito si Lucy. Ayaw maligo nila Natsu at Gray kaya giit ni Erza na pwede daw silang magsabay-sabay maligo katulad ng mga bata pa sila. Samantala habang naglalakad sila Levi ay inatake na nga sila ng Phantom Lord Guild. Nagtataka si Lucy kung bakit sila inaatake ng Phantom Lord. Napag-usapan ng apat na hindi natatakot ang kanilang Master dahil isa ito sa 10 Wizard Saints. Ngunit isa rin palang 10 Wizard Saints ang Master ng Phantom Lord at meron pa silang apat na Class S Wizard na tinatawag na Element 4 saka isang Iron Dragon Slayer na si Gajil. Samantala habang kumakain si Gajil ay ang ingay ng isang kasamahan kaya binanata niya ito. Nang magpakita si Master Jose kay Gajil ay pinuri pa niya ang ginagawa ng miyembro sa Fairy Tail. Kinabukasan ay nakita ang ginawang kahayupan ni Gajil sa team ni Levi. Nang dahil dito ay hindi na nakatiis si Makarov dahil sinaktan ang kanyang miyembro. Dinala ang mga sugatan sa Magnolia Hospital na binabantayan ni Lucy. Sa Oaktown kung nasaan ang guild house ng Phantom Lord ay tuwang-tuwa ang napakaraming miyembro nito dahil sa ginagawang pambubuli sa Fairy Tail nang biglang sumabog ang kanilang pinto dahil sumugod na pala ang Fairy Tail at agad silang pinagsusunog ni Natsu. Ginamit din nila Macau at Wakaba ang kanilang combo gamit ang mga ability. Saka pinagbabaril ni Alzek ang mga ito. Tapos tinulungan din siya ni Biska na isang sniper witch. Si Makarov ay nagpalaki at tinalo ang maraming kalaban. Nagpatuloy ang bakbakan ng magkabilang panig dahil sinimulan nila ang Fairy Tail, kaya hinahanap na rin ni Erza ang mga pambato nila. Samantala nanunood lang si Gajil sa itaas. Hindi sumama si Lucy dahil mapanganib subalit pinuntahan naman siya ng dalawang Element 4 na sila Juvia at Sol. Pero handang lumaban si Lucy subalit sa isang iglap ay nahuli siya ni Juvia kaya tuluyan na siyang nabihag. Samantala patuloy ang pakikipagbakbakan ng ating mga bida sa lugar ng Phantom Lord dahil sa kanilang ginawa sa Team Levi. Saka umalis si Makarov upang hanapin si Jose. Kaya nagpa siya nang bumaba si Gajil. Patuloy sa pag-atake sila Natsu at Gray. Si Kana ay kinoryente pa ang mga ito. Si Loki naman ay ipinatangay sila sa hangin tapos sinapak naman sila ni Elfman gamit ang kamay ng halimaw. Ngunit bumaba na si Gajil na tinalo agad ang isang Fairy Tail member. Kaya sumugod si Elfman ngunit nasalag nito ang kanyang atake. Subalit nasalag din niya ang atake ng Iron Dragon Slayer ngunit nagpalabas ito ng maraming bakal at tinamaan pati mga sariling kakampi sa kanya. Tinamaan si Elfman ngunit mabilis na sumugod ang bida upang mapatalsik ito. Subalit muling umatake ang kalaban pero dahil sa tatag ng bida ay naihagis niya ito sa kasinuntok. Pero sa muling pagsugod ay tinamaan na si Natsu. Ngunit nagpatuloy pa rin sila sa bakbakan dahil parehong matibay. Nang atakihin ito ni Natsu ay kumapit si Gajil sa itaas ngunit sinundan pa rin siya ng suntok ng bida.
nila. Saka naramdaman nila ang pagyanig dahil kay Makarov. Galit na galit ang Fairy Tail Master habang papalapit kay Jose. Ngunit pag-atake niya ay hindi ito nasaktan dahil isang projection lang pala si Jose. Saka pinakita nitong bihag niya si Lucy. At sa isang iglap ay bigla siyang inatake ni Arya mula sa likod kaya nahulog si Makarov at nawala ng mahika dahil giit ni Jose na ang ability ni Arya ay nullification. Dahil dito ay tumaas ang moral ng Phantom Lord members kaya nanganganib na ang Fairy Tail. Kaya ipinag-utos ni Erza na bumalik muna sila sa guild house. At narinig ni Natsu kay Arya na bihag na ng mga ito si Lucy. Ayaw pang sumuko ni Gray ngunit nagmakaawa si Erza sa kanya. Si Natsu naman ay kinuha ang isang miyembro ng kalaban para tanungin kung nasaan si Lucy kung ayaw nitong maging abo. Samantala nakakulong ang dalaga nang bisitahin ni Jose. Nagtataka ang dalaga kung anong pakay nila sa Fairy Tail. Giit ng Phantom Lord Master na si Lucy daw ang dahilan dahil ito ay anak ng isa sa pinakamayaman sa bansa. At ang nag-request na ibalik siya sa bahay nila ay walang iba kundi ang kanyang ama. Ngunit ayaw nang bumalik ni Lucy kaya nagkunwari siyang naiihi. Hindi naman naniwala si Jose subalit nagsimula na itong magtanggal ng ponso sa kanyang harapan kaya siya tumalikod kaso pinuntirya nito ang kanyang dalawang itlog. Kaso hindi siya makakatakas dahil nasa itaas siya ng tore. Sa kabila nito ay nagpatihulog si Lucy dahil ayaw niya talagang bumalik sa kanyang ama. Mabuti na lang ay dumating na ang ating bida upang iligtas siya. Ngunit masyado daw siyang mabigat kaya hindi makahinga si Natsu. Habang nag-aaway sila Natsu at Happy ay humingi ng tawad si Lucy dahil siya ang dahilan ng mga nangyari subalit nais niya pa ring manatili sa guild. Ngunit galit na si Jose. Dinala nila ang master sa kaibigan nitong manggagamot ngunit sinampal pa nito si Makarov. Saka sinabing matatagalan ng paggaling nito kung hindi nila makokolekta ang mahika nitong naglaho. At nag-aalala din si Polochka dahil kung mananatiling ganito si Makarov ay manganganib na ang buhay nito. Pag-uwi sa guild house ay patuloy ang pagpaplano nila Macau sa muli nilang pagsugod. Nalulungkot pa rin si Lucy sa kanyang idinulot sa Fairy Tail ngunit tutulungan daw siya nila Natsu dahil nais niyang manatili. Hindi mahanap ni Kana kung nasaan si Miss Ogan para tulungan sila. Tapos ang kupal na si Laxus ay ayaw silang tulungan kaya binasag ni Mira Jane ang kristal at nagpasya siyang lumaban. Si Erza naman ay nanggigigil sa Kalabang Guild. Nang biglang yumanig dahil naglalakad ang Phantom Lord Guild House patungo sa kanila. Saka sila tinutukan ni Master Jose ng Jupiter Cannon. Kaya mabilis na kumilo si Erza at ginamit ang kanyang adamantine armor at matapang nitong sinalag ng mag-isa ang mapaminsalang atake, kaya napinsala siya nito pero nailigtas ang mga kaibigan. Saka nagbanta si Jose na uulitin ang atake kung hindi ibibigay si Lucy pero ayaw pumayag ng mga kasama kahit buhay pa nila ang kapalit. Kaya nagbanta si Jose na tatapusin na sila ng Jupiter Cannon pagkatapos nitong mag-charge ng 15 minutes. Sa kasalukuyan ay pinalabas muna ni Jose ang maraming halimaw. Subalit target nila Natsu na sirain ang Jupiter Cannon bago pa ito muling magamit sa kanila. Nais din daw lumaban ni Lucy kaya pinatulog ito ni Mira Jane at gumawa si Rides ng karwahe upang dalhin ito sa safe house. Saka siya nagpanggap na si Lucy habang nakikipaglaban sila Alzek at Biska sa napakaraming kampa ng kadiliman ni Jose. Ngunit nabubuhay lang muli ang mga ito. Pinagsusuntok ni Natsu ang cannon ngunit napakatigas. Kaya naisip nilang pumasok sa loob nang makita ang malaking lakrima na pinagmumulan ng atake. Babasagin sana ito ng bida ngunit sinuntok niya ang sarili dahil pala sa kagagawa ni Totem Arrow. Samantala sa labas ay nahihirapan na ang mga kaibigan sa kampa ni Jose. Sumugod muli ang bida ngunit muling sinuntok ang sarili. Ngunit umatake pa siya ulit kaya ginamit na naman ni Totem Arrow ang ability saka siya sinipan nito. Dahil nakokontrol pala ng kalaban ng apoy dahil isa siya sa Element 4 ng Phantom Lord. Kalaunan ay 5 minuto na lang bago tuluyang makapag-charge ang Jupiter Cannon. Gumamit ng Blue Fire si Totem Arrow, ngunit kinain ito ni Natsu na sinabing napakalamig daw nito. Giit ng kalaban na pareho silang hindi tinatablan ng apoy. Kaya inatake na lang siya ng bida ng laway nito. Muling nagpalabas ng apoy si Totem Arrow kaya kakainin sana ng bida pero napakabaho. 1 minuto na lang ay makakaatake na ulit ang Jupiter Cannon. Dahil hindi umuubra ang apoy ay nagpisikala na lang ang dalawa subalit may katones si Totem Arrow na napatalsik naman ng bida patungo sa lakrima. Naisipan ni Natsu na paikutin ng apoy upang hindi makontrol ng kalaban. Ngunit pag-atake ay hindi tinamaan si Totem Arrow pero ang lakrima pala ang target niya na tuluyan namang nabasag kaya nagtagumpay na mawasak ang Jupiter Cannon ng kalaban. Subalit muling nag-transform ang Phantom Lord Guildhouse na isang magical giant. Dahil dito ay nakaramdam si Natsu ng motion sickness. Kaya tatapusin na siya ni Totem Arrow nang biglang magyelo ang kamay nito sa kasinuntok ni Elfman ng malakas dahil dumating na pala ang mga kasama. Gumagawa ng
napakalaking magic circle si Jose kaya nangangamba ang grupo na madadamay ang buong syudad. Dahil dito ay nagpa siya si Mira Jane na nagpapanggap na si Lucy na kunin ang atensyon ni Jose. Pero alam pala ng Guildmaster na siya si Mira Jane. Kaya gamit ang mahika ay nagawa siya nitong mabihag. Nagtransform ang kanang braso ni Elfman na isang black ball at sinuntok ito. Ngunit gumawa ng sandstorm si Sol saka ito nagtungo sa likod at pinatalsik siya. Tapos pinuluputan naman siya nito at sinipa. Ngunit aatake na naman si Elfman kaso kinopya ni Sol ang kanyang kapatid na si Lysana dahil nabasa daw ni Sol ang kanyang alaala kanina. Di pa nakontento kaya gumawa pa ng mas marami nito si Sol upang ipaalala ang masamang nangyari sa kapatid. Saka sinuntok ni Sol ang binata gamit ang kamay ng golem. Kaya nakita niyang nabihag na rin pati ang ating si Mira Jane. Nagpa siya din si Sol na gamitan si Elfman ng silang magic upang magduse siya ng matagal. Dahil dito ay naalala ni Elfman noong nagpa siya silang gawin ang S-Class mission na kalabanin ng Beast King. Ngunit hindi maganda ang kinahinatnan nito dahil sinaniban si Elfman ng Beast King. Subalit naniniwala si Lysana na magagawa itong makontrol ng kapatid kaya lumapit siya ngunit tuluyan siya nitong tinapos. Dahil dito ay silang magkapatid na lang ang natira sa kanilang pamilya. Sa kasalukuyan ay tuluyan ng binalot ng bato si Elfman. Subalit nagawa nitong malabanan ang bangungot na dulot ni Sol tapos nag-transform ito ng Beast King. Nang magising si Lucy ay nasipa niya si Rides na nagligtas sa kanya. Natakot si Sol nang makita ang halimaw kaya nagpapalusot pa siya ngunit pinitik siya na parang ipis, kaso umatake naman ito ng malaking gloves kay Elfman. Subalit hindi ito nasaktan at pinagsusuntok siya na parang pangit na punching bag hanggang sa magmakaawa. Nang tawagin ni Mira ang kapatid ay pinuntahan siya nito ngunit kinakabahan pa rin siyang baka isa na talaga itong halimaw. Ngunit niyakap siya ng kapatid dahil nakokontrol na pala ni Elfman ang beast form kaya nakabalik siya sa tunay na anyo. At sa kabila ng pagdadalamhati nila sa bunsong kapatid ay hindi pa rin sinisisi ni Mira si Elfman sa nangyari noon. Napansin din nilang sa tuwing natatalo ang Element 4 ay bumabagal ang paggawa ng giant ng magic circle kaya balak nilang talunin ang dalawa pang natira. Samantala sa ibaba ay kinakaharap pa rin nila ang mga shadow. Si Loki naman ay may plano upang mapigilan ang mga ito. Nais ni Natsu na kalabanin si Jose kaya pinaalala ni Happy na napakalaki ng agwat ng kanilang kapangyarihan. Pagpasok nila ay agad na umatake ang isa pang Element 4 na si Arya. Biglang umulan dahil nakita pala si Gray ng isa pa sa Element 4 na si Juvia. Subalit nang makitang gwapo si Gray ay nagkagusto ang ate mong marupok. Pero sumugod pa rin si Gray kaya ginamitan siya ng water lock ngunit nakatakas din ang binata gamit ang ice magic. Dahil dito ay lalong tinamaan si Juvia sa Ice Wizard. Nang maghubad si Gray ay halos mabaliw ang dalagang element of water. At nang umatake si Gray ay hindi nasaktan si Juvia dahil gawa ang katawan sa tubig kaya gumamit ito ng water slicer na tumama sa bato sa likod. Muling umatake si Gray ngunit walang saysay ang mga pisikal na atake sa katawan nito kaya hinihingi na lang ni Juvia ng maayos si Lucy pero ayaw pumayag ni Gray. Dahil dito ay nagselos si Juvia ng matindi kaya umatake ito ng kumukulong tubig sa binata. At nagpatuloy ito sa pag-atake kaya sinangga niya ng ice shield. Tapos binasag niya ang salamin para makatakas, ngunit tinamaan pa rin siya ng kumukulong tubig hanggang makabalik sa itaas sa kanya ginawang yelo ang tubig ni Juvia hanggang sa tuluyan itong matalo. Subalit nakahawak pala siya sa siopaw kaya tinanggal ni Gray ang kanyang yelo. Dahil sa nangyari ay ayaw na siyang kalabanin ni Juvia. Ngunit nang sabihin ni Gray na napakalungkot ng ulan ay nagalit si Juvia kaya inatake siya ng mas mainit na tubig na hindi niya magawang yelo. Sa katuluyang sumugod ang water element ngunit nang magseryoso si Gray ay nagawa na rin niyang yelo ang tubig ni Juvia kaya tuluyan na itong natalo, subalit tinulungan pa rin siya ni Gray. At kalaunan ay tumila na rin ang ulan kaya tinanong ni Gray kung ready na sa round 2 ang dalaga kaya nawalan ito ng malay sa excitement. Samantala hindi pa rin tumitigil sa pagsugod ang mga shadow kaya ginagawa pa rin nila Macau ang makakaya para hindi makasagabal ang mga ito kina Natsu. Nalaman ni Lucy na pinatulog siya ni Mira para madala siya ni Rides sa secret hideout ngunit nahanap pa rin sila. Samantala kaharap naman ni Natsu ang pinakamalakas na Element 4 na gumagamit ng airspace magic kaya hindi makita. Napansin nila Gray na bumagal ang paggawa ng giant ng magic circle mula nang matalo nila ang tatlo sa 4 elements. Ngunit natitira pa rin si Arya na pinapahirapan ng bida dahil sa lakas nito. Gumamit si Natsu ng apoy ngunit nakatakas ito, saka bigla siya nitong ginamitan ng kaparehong teknik na nag-drain sa magic power ni Mapperov. Mabuti na lang ay niligtas siya ni Erza kahit na masama pa rin ang lagay nito. Dahil dito ay nilabas na ni Arya ang kanyang mata para mas lumakas ang magical power na siyang dahilan para magliwanag ang magic circle sa labas. Lumabas ang nakapangingilabot na kapangyarihan nito ngunit sumugod pa rin si Erza at gumawa ng mga hiwa sa airspace ng kalaban. Saka nag-transform ng Heaven's Will armor at inatake ng walang awa ang pinakamalakas sa Element 4 pero wala naman pala siyang binatbat kay Erza Scarlet. Kaya naglaho na rin ang magical circle na ginagawa ng golem ng Phantom Lord. Kaso si Lucy ay pilit pa rin na kinukuha nila Gajil kaya nagpalabas ng mga unggoy si Rides pero kinontra lang ito ng kalaban gamit ang salamin. Saka inatake ni Gajil ang dalaga at inatake naman ng Sound
mag-attack si Rides. Nakita ni Loki na nakuha na si Lucy ng kalaban kaya bigla niya itong pinasabog para iligtas ang dalaga, at patuloy na umatake nang mapansin ni Gajil na kakaiba ang amoy nito. Ngunit biglang may nangyari sa kanya kaya hindi niya nailigtas si Lucy. Tapos ikinulong pa siya sa loob ng mga salamin. Nakabalik na si Gajil sa kanyang master, dala ang kanilang target. Si Loki naman ay nagsisisi dahil hindi niya nailigtas si Lucy. At mas dumami pa ang mga kalaban nilang Shadow saka nagpa siya si Jose na tapusin ang fairy tale. Nakiusap si Erza na gamitin na ni Natsu ang malakas na kapangyarihan nito kaya nag-apoy ang kanyang katawan gamit ang kapangyarihan ni Ignil. Samantala si Makarov naman ay pinili na ring bumangon kahit nakakagaling niya pa lang sa sakit. Kalaunan ay naramdaman nila ang nakapangingilabot na kapangyarihan ng Guildmaster ng Phantom Lord na isa rin sa 10 Wizard Saints. Inunahan na ito nila Elfman at Grey, subalit sila ang natalo ng kakaibang kapangyarihan nito kaya napilitan ng lumaban si Erza gamit ang Blackwing Armor, ngunit naihagis siya nito. Dahil sa lupit ni Gajil ay pinipigilan na rin siya ng mga kasama. At dahil matapang pa rin si Lucy kahit nasa kagipitan na, ituturuan pa siya ng leksyon ni Gajil, ngunit dumating na rin sa wakas ang bida kaya napaatras nito ang kalaban. Saka nagbanta ang bida na papatayin niya si Boy Bakal. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.